Our Father, our Lord Jesus Christ, bless us, God one Dio, Dio one God, Jesus Christ, save us. Magandang umaga sa ating lahat, lalo na sa mga makikinig sa ating mga fellowship ngayon umaga na ito. Salamat sa ating Panginoong Jesucristo na ibinigay naman niya sa atin itong araw na ito para maibahagi sa atin yung mga kaalaman tungkol sa spiritual na mga pagpapala na kung saan sinasabi niya na ang tao hindi lang nabubuhay sa tinapay lamang kung hindi sa kanyang mga salita. Dapat ba tayong maniwala ngayon sa mga taong nagpropesiya sa panahon nito? Para sa akin, lahat ng mga propesiya ay nandyan na po sa ating kasulatan. Nakasulat na po yan lahat. At yung mga nangyari naman ngayon ay nandyan na sa kasulatan. Kagaya ng mga lindol, kagaya ng mga gera, at mga ano pang mga nangyayari sa mundo na ito. Marami ang natatakot, marami ring hindi naniwala, at sari-saring idea ang mga binigay nila na mga comment. Pero sa atin, wala naman tayong pinatakutan sa lahat ng mga propesiya. Marami nagpropesiya ng mga iba-ibang tao tungkol sa panahon na ito. At sabi nila, totoo, sabi naman nila hindi. But ang importante dito, hindi naman ang propesiya ang mensahe ng ating Panginoong Diyos. Kung hindi, ang mensahe niya kung paano ang tao maligtas, paano ang tao manumbalik sa Kanya. Yun ang purpose niya. Maski pa kung kaanong kadaming propesya dyan, mangyari man yan at hindi mangyari, kung ang tao hindi rin sila magbago, ay wala ring mangyayari sa mga propesya. So, tandaan natin na ang ating Panginoong Jesucristo, inalay niya yung buhay niya para lang manumbalik ang tao. Na ang tao ay makasalanan, na sa kanyang pagkamakasalanan, gusto ng ating Panginoong Diyos na doon tayo sa daan na gusto niyang tahakin ng tao. Kasi siya yung daan. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Ako yung daan at ang katotohanan. Ang katotohanan, siya lang yung Panginoong Diyos. Na Panginoong Diyos na hindi na siya nagpadala ng mga propeta. Hindi na siya nagpadala ng mga kung ano-ano pang mga sinugo, apostoles. Kasi tapos na yung panahon nila. Ang pinadala niya yung salita niya ngayon. Na nandito pa rin naiwan sa atin. Na itong salita niya ay espiritu. Sabi niya, the word I spoken to you is a spirit. And that word na mayroon siyang buhay. Yung buhay na siya sabi dito, na kung sumunod ka sa salita niya, bigyan ka niya ng espiritual na buhay. Yung espiritual na buhay dito, ang buhay na walang hanggang. Sabi na nga niya sa kasulatan, nandyan sa kasulatan na He gave His only Son, His begotten Son. Ganun siya nagmahal sa mundong ito na walang iba kundi pinadala mismo yung anak niya. Yung anak niya yung nagdala sa salita niya. Na ang anak at siya ay isa lang. Na kung makinig tayo sa Kanya, ito ay mahigit pa sa mga propesiya. Marami po ngayon, natatakot sila sa mga propesiya. Para sa akin naman, hindi naman katakutan yung kung ano yung mga propesiya ng ibang tao na nakinig natin. Ang importante ngayon na handa ka sa anong mangyayari. Handa ba tayo na kung bumalik yung Panginoon natin, makaharap ba tayo?
Kasi sabi dito sa kasulatan, walang nakakaalam. Maski ang anak. Yung pagbabalik niya. So, sa propesya, maraming nagsabi na babalik siya, pero walang nakakaalam kung kailan siya babalik. Kung natatakot man tayo sa mga sinasabi sa mga propesya, yung nangyayari ngayon na lindol, kalamidad, ang katakutan natin, kung ang pagbalik niya, handa ka ba? Handa ka bang humarap sa Kanya? So ngayon mga kapatid, ang tanong dito, kung handa ba tayo? Hindi yung paghandaan natin yung anong mga kalamidad na yan, kasi mangyari at mangyari talaga yan, kasi naandad niya sa propesya yan. Ang paghandaan natin ngayon, yung pagbabalik niya, na kung pagbalik niya, nahanda yung kaluluwa natin, na ready na yung kaluluwa natin, na humarap sa Kanya. Kasi dito, tayo, bigyan ng buhay na walang hanggan. Na marami nagsabi na ang mayroong mga tribulation, mangyari talaga yan kasi nandiyan sa kasulatan, pero hindi natin alam kung kailan. So ngayon, ang magandang gawin natin, dapat ay handa tayo sa spiritual. Sabi nga niya sa kasulatan, sa Proverbs 3:5-6, na manalig kayo, bigyan ko kayo ng tamang daan. Yung tamang daan dito na kung saan tayo manumbalik sa Kanya, sa Kanyang daan, sa Kanyang buhay. Yung buhay na yung buhay spiritual. Kaya sa ngayon, ibalik talaga natin yung kalooban na mangyari na gusto niya sa buhay ng tao. Hindi na natin yan, intindihan yan kung bukas may lindol o wala, may kalamidad o wala, kasi mangyari yan. Ang sa atin ngayon, ang paghandaan, ang pagbabalik niya. Ang pagbabalik niya, walang makapropesiya. Yan, kasi maski sabi doon sa kasulatan, maski ang anak hindi niya alam. Ang dapat lang sa atin ngayon, yung sabi ng kasulatan na mayroong mga virgins, mayroong sarili-sarili silang mga lampara, iba-ibang mga virgins na may mga lampara, na dapat natin, yung lampara natin ay bigyan natin ng maraming langis, na kung pagbalik niya, maraming langis pa manadatnan niya sa atin. Kasi yung iba dyan, baka pagdating ng ating Panginoong Diyos, wala ng langis. So kung wala ng langis, wala ng ilaw. Madilim na. Ang dapat sa atin ngayon na marami tayong langis para pagdating ng Panginoong Diyos, may ilaw pa tayo. Na kailangan yung langis natin dito, yung panampalataya. Higpitan natin. Na maski pa sa kamatayan, hawakan natin. Revelation 10, Revelation 2, na maski pa sa kamatayan, nang sa atin man lang na mabigyan tayo ng crown of life. So mga kapatid, paano tayo magbago? Ang pagbabago hindi lang magawa ng isang araw lang. So kailan pa tayo magbago? Ang pagbabago, kung gusto ka magbago, maski anong oras kung gustuhin mo. Pero hindi po sabihin na magbago ka agad. Mayroong mahaba pang proseso na gawin ng tao para magbago ang tao sa spiritual. So kung ganun pala, magplano na tayo kung kailan tayo magbago. Magbago ba tayo kung nandyan na ang Panginoong Diyos? Wala na. Wala nang pagbabago dyan. So ngayon, na binigyan pa tayo ng grace sa ating pagbabago, kailan tayo magsimula?
magsimula na tayo ngayon na para habang naglalakad tayo araw-araw, ang importante ang Panginoong Diyos nasa puso natin. Na kung sakali dumating ang panahon at oras, nandoon ka sa proseso sa pagbabago. Kaysa dumating ang ating Panginoong Diyos na wala pa ka, hindi ka pa nagsimula sa pagbabago. Iba yung nagsimula ka, iba din yun na hindi talaga nagsimula pa, at iba yun na nandiyon sa proseso sa pagbabago. At ang iba, pag-graduate na siya sa pagbabago. Kung sa pag-aaral pa, yung iba, nandiyan pa sa elementary, high school, college, ang iba nagmasteral na, ang iba nag-doctorate na. So, ganun yung proseso sa spiritual na dapat nating tandaan. Na kung sabihin man natin na ang pagbago ay isang araw lang, hindi. It makes na mahaba-habang panahon. Paano ngayon, may tatanong sa akin, paano ngayon kung sa pagbabago mo dumating ng ating Panginoong Diyos? At least, mayroon kang, nag-try ka. Nag-try ka na magbago, kaysa hindi ka nag-try na magbago ka sa buhay mo. Paano ba yung pagbabago natin na gawin natin? Palitan na natin yung espiritu natin. Yung espiritu nating makasalanan, mula pa sa nasunod natin sa ating mga magulang na sila Eva at Adan, na dumating yung bagong Adan na yung nag-iisang anak, ang ating Panginoong Hesukristo, na siya yung salita ng Panginoong Diyos, na sa salita niya dapat sundin natin. At sundin natin yan, doon natin magsisimula sa pagbabago. Ano ba yung pagbabago na sinasabi niya? Ang pagbabago na sinasabi niya ay magsisi ang tao. Magsisi ang tao sa kanyang makasalanan. Isurrender niya na iisa lang ang Diyos, walang ibang Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus. Mga kapatid, salamat sa ating Panginoong Jesucristo sa ibigay naman niya ng mga salita. Sana nawa magbigay ito ng kalakasang espiritual at patuloy tayong makinig sa Panginoong Diyos. At sa mga tao ngayon na mayroong mga may sakit, problema, isurrender natin yan. Ito rin ang isa ng mga pagbabago natin na tanggapin natin ang mga bagong espiritu ng ating Panginoong Diyos. Magdasal tayo. Our Father, our Lord Jesus Christ, God the one, you the one God, Jesus Christ, Ibas. Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng kalakasang espiritual, lalo na sa mga nakinig ngayon, kagalingang espiritual, kalakasang physical, at sa lahat ng mga pagpapala na pinaplano mo sa amin sa araw sa bawat araw-araw, sa bawat isa namin, ay sanawa, Panginoong Diyos, na ito ay ibalik namin ang kapurihan, kapasamlatan sa nag-iisang Diyos, our Father, Lord Jesus Christ, bless us, God one, Dio, God, Jesus Christ, save us. Amen.